Okay, magandang umaga sa ating mga kapatiran, our friends, and my families and loved ones. Dito na naman tayo sa ating pag-aaral sa araw na ito. Today is Tuesday, September 14. At ang pag-aaral natin in the book of Matthew chapter 5 verses 33 to 37. Alright, so these are 5 verses. Pero mas marami tayong matutunan dito ngayon sa araw na ito. Alright. Here, Jesus Christ teaches about vows. Vows meaning pledge, an oath, a promises, ano pa? Sa Tagalog, pangako. Okay? So, swear, okay? Parang I swear, parang ganon. So, yan po ang pag-aral natin sa araw na ito. Now, let's start. In verse 33, sabi ito again, "Ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great king. Neither shalt thou swear by the head, because thou canst not make one hair white or black. But let your communication be yea, yea, nay, nay. For whatsoever is more than this cometh of evil." Okay. Now, ang itinuturo ni Jesus Christ dito is yung pag-oath mo kasi, or pag-vow, or promise, pledge, swear, there's nothing wrong with it. Okay? For as long as you will fulfill it, walang problema. Okay? Ang problema kasi, pag nag-vow at nag-swear tayo na hindi natin tinupad, okay? Ito'y nagiging kasalanan. Okay? So, kasalanan ang mangako nang hindi tinupad. Okay? Ang vow sa Old Testament, when a Israelite made a vow, may kasama pong offering yan. Okay? May kasamang offering yan. Kaya nga ang pangako ay seryosong bagay po yan. Ang nangyari kasi, ang ginagawa ng mga tao, they made it casually, they made it carelessly, at mayroong iba na I swear to God, parang ganon, tapos hindi naman ginawa. Pagka ganon ang ginawa mo, sa heaven is the throne of God. Lagi nating tandaan yan. When you swear in heaven, ay talagang madadamay ang Panginoon yan, because it is the throne of God. Mapuliyot, madudumihan ang pangalan ng Diyos. Bakit? Hindi mo tinupad ang pangako mo eh. Okay? We are all guilty of this. Kahit ako man, guilty din. But masakit man pakinggan, pero ito ang salita ng Panginoon. Ngayon, tingnan natin kung anong remedyo mamaya. Okay? Sa isang pangako, pag hindi natupad. Kaya nga sabi diyan eh, again, ye have heard that it had been said. It had been said, meaning, because it is not included in the written law of God, but it is rehearsed, or has been said by Moses, a commandment of God, doon sa book of Deuteronomy, Numbers, and Leviticus. So, kaya nga sinabi dito, it had been said. Sinabi, by them of all time, thou shalt not forswear. Forswear means you swear, or you're making an oath, or you're making a vow carelessly, falsely. Hindi po tinupad, hindi pangakong napako, parang ganon. And then, but you should have to perform it. Kung mangako ka sa Panginoon, para tuparin mo. Seryoso yung bagay, pag nangako ka, tapos gamitin mo pong pangalan sa Panginoon, kailangan mo tuparin. Oo, marami na nangyari sa Old Testament yan, na pag nangako ang isang tao, for thy oath's sake,
ay talagang ginagawa ng mga hari, yung mga ginagawa kahit pa even if it will cost the life of their child, their children, or their wife, ganito, ganyan, talagang gagawin at gagawin nila yon. Okay? Then, kaya nga sabi ng Panginoon doon sa verse 34, but I say unto you, swear not at all. Swear not at all. Kasi alam kasi niya ng Panginoon na ang tao ay mahina. Kaya nga sabi niya, swear not at all. Huwag ka na lang mangako sa lahat ng panahon. Mangako ka yung kaya mo lang tuparin, kaya mo gawin. Kasi nadudungisan nga ang pangalan ng Panginoon. Okay? Hindi pwede sa heaven, kasi God's throne yan. Hindi pwede sa earth, sa lupa. Bakit? Footstool ng Panginoon yan. Footstool means, pag footstool, hindi ibig sabihin na physical na apakan. Ang footstool means, it shows the dominion of God. Yan. The dominion of God over the earth. Over all everything on the earth. Okay? Kaya ganun yan. Yan ang ibig sabihin ng footstool. Okay? Neither by Jerusalem. Kasi ang Jerusalem, mga kapatid, remember, Jerusalem, it is the city of great king. Sino ang great king? Si Jesus Christ. Ang great king. Bakit? Jero means Jerusalem. Jero means city, and Salem means peace. Kaya nga Salem, dito sa ating kinalagyan ngayon ay Salam, ibig sabihin peace, the city of peace. The Lord Jesus Christ, remember, the Lord Jesus Christ brought peace on earth. Hindi peace na wala na gulo, but peace with God. Doon sa Romans chapter 5 verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin noon. When He brought peace on earth. Okay? And neither shalt thou swear by the head. Huwag din sa ulo mo. Bakit? Kasi you cannot be able to make the hair white or black. Alam mo, ang buhok po natin, it will turn to white or became black, okay, naturally. Okay? And it is God who did it. It is God who do it. Ginagawa mo, tinitina mo pang buhok mo. Pinakialamanan mo yung prinsipyo ng Diyos. Okay? Godly principle kaya yan. Ang tao, paglabas sa sinapunan, puti ang buhok, tapos magiging black. Okay, meron ganon. Buwagaw ang buhok, magiging black. And then from black to white, ganon yan. Normal na po yan. Huwag mo nang bago-baguhin pa. Okay, that is the display of God in your face, in your head. Okay, ganon yon. Alright? Ito yung mga ganito na hindi mo pwedeng pakialaman ng katawan mo eh. Yung ginagawa mo, pinakialamanan mo katawan mo. Okay? Now, but let your communication, kung ano communication mo, kung yes, yes. Ibig sabihin, kung kaya mong tuparin, you can say yes. You can swear, you can oath, kasi kaya mo eh. Pero kung sa tingin mong tagilid ka, wag na. Pag ang communication mo, no is no, kung hindi, kaya, wag mo nang gawin. Bakit? Kasi pag sumubra ka doon, there will be evil. Ibig sabihin, evil means, there will be a consequences. Magkakasala ka eh. Di ba, pag nangako ka sa isang bagay, tapos lalo na pag malaki, seryoso, at nagiging delikado ang naging consequences, nagiging, it will cost the lives, it will cost the properties, yan, mga kompromiso kasi. Tama? So, don't worry, we are all guilty of it. We will be after tayo doon sa kung ano ang remedyo. Okay? Now, so, mga kapatid, ano yung vow sa Old Testament? Okay? Ang vow sa Old Testament ay ganito. Okay? Rules of vow. Okay? Applicable pa naman ito ngayon. Kasi kung wag kang mangako, di ba? Pero may rules po ang vow. Okay? Anong rules niya? We will open our Bible in the book of Deuteronomy. Deuteronomy 23. Okay. Deuteronomy 23. Alright. At sa verses 21 to 22. Anong sabi? Basahin ko.
When thou shalt vow a vow unto the Lord thy God, thou shalt not slack to pay it. Huwag kang magkulang na tuparin yon or bayaran. For the Lord thy God will surely require it of thee, and it would be sin in thee. Excuse me. But if thou shalt forbear to vow, it shall be no sin in thee. Kita mo yan? If you vow a vow in the Old Testament, in this time, pag-aralin mo yung whole context, or sa mga Hudyo, may kasamang offering po yan. Okay? So, when you do a vow, do not slack to pay it. Huwag kang magkulang, natuparin mo yan. Okay? For the Lord thy God will surely require it. Kung hindi mo magawa, yan ang nagiging kasalanan mo ngayon. Okay, nakita niyo? So, ang pagpangako na hindi natupad, kasalanan yon ang ibig sabihin before the Lord. Okay? So, yon ang problema ngayon. Kaya mas maganda, huwag kang mangako. Okay? Mangako ka talaga nung kaya mo lang. Pagka hiningian ka ng tulong at huwag mangako ka na hindi mo naman kaya, mas maganda pa, sabihin mo na lang, I will try, I will do it, I will see, okay? I will do the best of my ability. Titingnan ko na hindi ako mangako. Okay? Hopefully, magawa ko. Ang pinakamaganda nga dyan I will pray for it. Mga kapatid, I will pray for it. Ipanalangin natin. Kasi, you will pray unto the Lord first that God will enable you to do your thing. Mas maganda talaga huwag mangako. Halimbawa, pahiramin mo akong pera. O sige Brad, walang problema. Titingnan ko ha. Okay? I-check ko muna. Ganito, pag-pray natin. Ganito, ganyan. Diba? So, ibig sabihin, hindi ka nangako. Nagbigay ka lang ng statement na pupwede at pupwede rin hindi. Ganun ang ibig sabihin. Okay? Kasi pagka hindi mo natupad kasi, yun ang kasalanan No? Alright? At pag mangako ka, huwag mo lang gawin sa pangalan ng Panginoon. Mangako ka na lang ng, halimbawa kung kaya mo, o sige Brad, gawin natin. Pero kung kaya mo naman gawin, pwede mong gamitin ang pangalan ng Panginoon. Yung sinasabi na, Amen Brad, I will help you. Or Amen bro, Amen Brad, Amen sir, Amen ma'am, Amen po. Ibig sabihin, you will do it. Okay? So sometimes, if not often, we are all guilty of it. Okay? So it is the time now na we will be corrected. We will simplify our oath kung mag-oath man tayo. Mas maganda nga hindi na mag-oath. Alright? Ganun na lang gagawin natin. And then, mga kapatid, in the book of Numbers, okay, doon sa book of Deuteronomy yan, when you vow a vow, be sure that you have to pay it. Because God will require it pag hindi mo nagawa. Okay? Pag nagawa mo, it will be no sin unto thee. Yeah? Now, in the book of Deuteronomy, Numbers, chapter 30, okay, ito maganda to dito, okay. In the books of Numbers, chapter 30, verses 1 to 16, kuhain lang natin ang buod. Okay, yung makuha natin agad yung niya. Ito yung another rules of vow. Okay. Sabi dito. And Moses spake unto the heads of the tribes concerning the children of Israel, saying, This is the thing which the Lord hath commanded. If a man vow a vow, okay, unto the Lord, or swear an oath to bind his soul with a band, he shall not break his word, he shall do according to all that proceedeth out of his mouth. Pagka isang tao magkaroon ng pangako, vow, okay, pledge, oath, swear, parang ganon, be sure, kumbaga, because it is a bind to his soul. Ang pangako kasi, it is a binding.
a signature and a binding agreement in the Old Testament. Pagka a person enter into a vow, it is good as it is a signature or a binding agreement between the parties. Ganon yan sa Old Testament. Ngayon, pwede mo magsulat ka, kontrata, ganito, ganyan, at sundin mo. Now, pag hindi mo nasunod, breach of contract po yon. So, in the Old Testament, ganon siya. Vow, verbally, ganito, ganyan. Okay? And then, yung vow na yan, it will be a bind to his soul. Kaya kailangan to pa rin. Pag hindi, yan ang naging problema, kasalanan yon. And verse 6, ito, lalo na sa mag-asawa. Sa mag-asawa. Vow sa mag-asawa. Kasi yung mag-asawa, minsan nangangako sa isa't isa yan eh. And if she had at all an husband, when she vowed or uttered oath out of her lips, wherewith she bound her soul, and her husband heard it, and he held his peace at her in the day that he heard it, then her vows shall stand, and her bonds wherewith she bound her soul shall stand. But if her husband disallowed her on the day that he heard it, then he shall make her vow which she vowed, and that which she uttered with her lips, wherewith she bound her soul, of none effect, and the Lord shall forgive her. Okay, ano ibig sabihin? Mga kapatid, in the Old Testament, in Israel, when a person made a vow, or ang asawa mong, when a wife made a vow to another person, tatlo lang bagay ang bantayan mo. Una, yung tinatawag na disallowed. Disallowed means sawayin. I-rebuke mo ang asawa mo. Okay. Number 2, noong i-rebuke mo ang asawa mo, nung narinig mo na nag-swear siya, nangako siya. Pangalawa, yung held his peace. Number 1, disallowed. Number 2, held his peace or held the peace. Or wag kang umimik. Ang ibig sabihin dyan, wag kang kumibo. Kinukonsente mo. Okay? At ang pangatlo, the Lord will forgive. Una, disallowed. Pangalawa, held his peace. And number 3, forgive her. Ganito. I-paraphrase natin para madali maintindihan. Pagkang asawa mo, nangako. Oh, no, okay? In any instances, may lumapit, nanghingi ng tulong, or anuman ang gusto niya, pabor, ganito, at nangako ang asawa mo. At ikaw na asawa na lalaki, nung narinig mo siya na nangako, at sa tingin mo, hindi niya kayang magawa, pwede mo siyang sawayin. Okay? Sawayin mo siya. Uy, wag, asawa ko, ganito, ganyan. Hindi pwede yan, ganito, ganyan. Okay? Pwede mo siyang sawayin. Now, yung pangakong yun, pagka hindi niya natupad, ang Diyos ay patawarin siya at hindi siya magkasala. Bakit? Patawarin siya ng Panginoon eh. So therefore, there's no sin. Napatawad eh. Okay? Again, pag nangako ang iyong asawa, or vice versa, narinig mo, ikaw asawa, lalaki, narinig mo siya na nangako ng isang bagay, lalo na pag hindi nagawa. Pag sinaway mo siya, okay, makita ng Diyos yan. Oy, sinaway niya. Ibig sabihin, ang Diyos ay patawarin yon. Wala yon. Ang kanyang pangako of non-effect po yan. Non-effect. Walang epekto. God will not require it. Di ba? Wala kang consequences. Bakit? Sinaway mo eh. If you held your peace, ibig sabihin, hindi ka umimik. Kaya nga sabi dyan, silence means yes yan eh. Kaya delikado rin yung silence, you know? Silence means yes. Diyan yan nag-umpisa siguro. Alright? If you held the peace at hindi ngayon na gawa ng asawa mo yung pinangako niya, doon ay naging kasalanan niya na yon at hindi siya mapatawad ng Panginoon. Alright? It becomes a sin. So, ang mangyari, dahil sa nagkasala ka ng ganon, so you will go through the process of sin offering, burnt offering, ganito, ganyan. Di ba? Tama? Ganun yun. Ibig sabihin nagkasala ka. So kung sinaway mo, kung may pagsaway nung una pa lang na narinig mo,
that promise ay of non-effect. Okay? So, ibig sabihin, absulto ka. Di ba? Absulto ka. There will be no crime. Absulto ka eh. Kasi sinaway mo eh. Okay? Alam mo, sa hermeneutics na pag-aaral, it can be applied during the time of Adam and Eve. Nung nagkasala. Kasi, actually, when you believe in the Lord, when you are in the Lord, okay, you are binding yourself that the Lord will be your Lord. Sundin mo kung ano utos niya. It can be applied during the time of Adam and Eve. What if, kung noong kumain nga si Eva ng prutas ng pagkakilanlan sa mabuti at masama, at sinaway ni Adam, yung asawa niya, "Uy, wag mo kainin, bakit mo kinain yan? Ganito, ganyan." So, then, there will be of non-effect yung kasalanan ni Eva. Ang mangyari, God will forgive her. Kita mo yan? Pero ang nangyari kasi, si Adam at that time, ay he held his peace eh. Wala mang pagsaway. Okay? So, naging kasalanan. Pati siya nagkasala na din. Okay? Kaya nga may nagtanong sa akin yan long time ago. Sabi, "Brad, what if kung hindi nagkasala si Adan, si Eva lang? Anong mangyari?" Very simple. Itong sagot dito sa Numbers chapter 30. This is the rules of a vow in the marriage, in the couple. Kasi sinaway mo eh, may pagsaway eh. Kung walang pagsaway, yan ang problema. Talagang you will bear the consequences. Kasi hindi mo na, nung binigay ang utos ng Diyos doon sa Garden of Eden, kay Adam na and the Lord God commanded the man, saying, "Of every tree in the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die." Mamamatay ka. So there is a when di ba, nung binigay yon, wala namang sinabi na, "Lord, okay," wala. Silence means yes, that you will follow the Lord. You enter into an agreement, a binding contract na huwag mo gawin. Pero along the way, may sumuway. Hindi tinupad. So kung may sumuway at sinaway, kasi ang sumuway si Eva eh, at ang sinaway ni Adam si Eve, ay talagang absulto sana. Okay? Pero wala eh. Kasala eh. Di ba? So, mga kapatid, ang bottom line ngayon, okay, sa pag-aral natin, kaya nga sabi ng Diyos, ni Jesucristo, swear not at all. Wala namang problema, mag-swear ka, mag-pledge, mag-oath, wala namang problema as long as na magawa mo. Ang sinabi lang naman doon, thou shalt not forswear thyself. Forswear thyself means, do not swear thyself carelessly. Do not swear thyself falsely. Na hindi mo matupad, hindi mo gawa. Kasi kasalanan ngayon sa Panginoon. May rules of vow in the Old Testament. In the book of Deuteronomy, in the book 23 verses 21 to 22, and in the book of Numbers, chapter 30 verses 1 to 16. So, ito po mga bersikulo mga kapatid na nagtuturo about vow. So, anong gagawin natin? Anong remedyo? Kung nag-vow ka, hindi mo natupad, ay humingi ka ng patawad sa Panginoon at huwag mo nang gawin uli. We are all guilty of it. Do not worry. Kahit man ako, kahit man sila. Di ba? Guilty tayo eh. We are man. Okay? But being a man is not a mechanism for our defense. Na tao lamang. Hindi. We should have to strive to be Christ-like, mga kapatid. So, mas maganda, wag na tayong mangako. Okay? Yun ang pinaka-safety. Parang sabihin, sige Brad, titingnan natin, ipapray natin. Oo. We will pray unto the Lord that He will help us, He will help me, He will help to enable us. Enable tayo. Okay? Para maging able tayo na gumawa, tumulong at tumupad sa ating mga gawain. Huwag yung pangako. Mahirap na mangako, no? Okay? Yung mga kalalakihan na mga babaero, ganun ginagawa eh. Pangako ng pangako sa mga babae. Pakasalan. Yun pala, napakarami pinangakuhan. No? Na pakasalan. Parang si ano lang eh, no? So, mahirap, no? So, wag nang mangako. 'Yun ang pinakaano dito. Wag nang mangako. Kasi ang pangako sa iyo, sa kanta pa, pangako sa iyo, 'yun pala eh along the way napako.
maganda lang nung parang binata't dalaga pa, gano'n, nangako, ganito, ganyan. Nung kalaunan na, wala na. Nawala ng pangako. Okay? So, yun po ang pag-aaral natin sa araw na ito. At pagpalain po tayong lahat. God bless you. Stay safe, stay healthy. And do not forget to subscribe and hit the notification bell and like and share. Amen. To God be the glory. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you. Amen. And praise God. Amen.